Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Binibining Norel Ann Lampadyo at ako ang inyong guro ngayong araw. Mayroon tayong babasahin na isang alamat. Ito ay pinamamagatang Alamat ng Kabute ni L.K. Ramos. Halina't ating simulan mga bata. Noong unang panahon, may isang batang babae na nagngangalang Bita. Siya ay kilala sa kanilang baryo bilang masipag at matulungin. Tuwing umuulan, tinutulungan niya ang matandang kapitbahay na magtanim ng mga halaman. Isang araw, naglakad si Bita sa gubat upang maghanap ng mga prutas. Habang naglalakad, nakita niya ang isang matandang babae na basa sa ulan. Agad niyang inalok ang kanyang payong upang hindi ito lamigin. Salamat Bita, dahil sa iyong kabutihan, hindi ka makakalimutan ng kalikasan. Pagkaalis ng matanda, napansin ni Bita na may mga kakaibang halaman na tumutubo sa paligid. Mga halamang may bilog na ulo at puting katawan. Nagtaka ang mga tao sa baryo at tinawag ang mga halaman na kabuti. Mula sa salitang kabutihan, ginawa nila itong alaala kay Bita, ang batang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Mula noon, tuwing tag-ulan, tumutubo ang mga kabuti sa mga bukirin at gubat. Sinasabi ng mga matatanda, ang mga kabuting ito ay paalala ng kabutihan ni Bita. At doon nagtatapos ang ating alamat mga bata. Naintindihan niyo ba ang ating alamat ngayong araw na ito? Kung kayo ang aking tatanungin mga bata, paano mo maipapakita ang kabutihan tulad ni Bita sa iyong pamilya o kaibigan? Ito ay maipapakita ninyo katulad ni Bita sa pagtulong sa pamilya at mga kaibigan, at lalo na sa pagtulong sa inyong nanay at tatay sa mga gawaing bahay, at lalo na sa inyong mga kaibigan sa paggawa ng kanilang mga takdang aralin. Kaya katulad ni Bita, dapat kayo rin ay maging mabait at mapagbigay sa iba. Ang pinakamahalagang aral na aking natutunan mula sa akda ay ang pagiging mabuti sa kapwa, lalo na sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ito ay magagamit sa pagtuturo sa mga batang Pilipino, lalo na sa pagpapahalaga ng mga aral doon sa alamat. At ito rin ay ang pagiging matulungin sa kapwa at ang pagiging mabait katulad ni Bita sa ating alamat ngayon. Ang aking napagtanto tungkol sa kalagahan ng panitikang Pilipino sa edukasyon ay ito ay magagamit natin hindi lamang sa henerasyon ngayon, lalo na sa mga sumusunod na henerasyon, para hindi natin makalimutan ang ating lingwahe na Pilipino at lalo na ang mapanatili ang ating kultura. At yun lamang po, maraming salamat.